to ensure permanence. Ito, Soto poses for urgent passage itong Independent People's Commission Bill. Sabi po niya, he will formally request President Bongbong Marcos to certify Senate bill. Soto also welcomed the filing of a similar bill in the House of Representatives. It does not matter which chamber moves first, whether House or Senate. What's important na niya is that Congress acts fast. Ano sabi dyan, mga kababayan, sa report ng Santar Cebu? O kahapon lang ito. A flood reaching waist level was reported in Matina Crossing, Davao City on Saturday kahapon ng gabi, September 13. Disguised admissions make them principal players, not eligible for state witness on flood control scheme, sabi po ni Congressman Terry. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So update ko po kayo ng mga kaganapan sa efforts po ng Senado ngayon sa pamumuno ni Senate President Tito Sen na talagang mapanagot ang mga sangkot po sa flood control scam. So ngayon, ito yung sabi ni Tito Sen, while the President niya, yung executive order ng ating Pangulo is immediate, may sinusulong siyang panukalang batas to ensure permanence. Ito, Soto poses for urgent passage itong Independent People's Commission Bill. Sabi po niya, he will formally request President Bongbong Marcos to certify Senate Bill 1215, also known as the Independent People's Commission or IPC Bill, as urgent to fast-track its passage. Paliwanag mga kababayan ni Soto that the measure will ensure that the President's executive order niya creating the IPC becomes permanent law. So sabi po niya, while the President's executive order niya is immediate, my bill ensures permanence. The IPC will not just be a stopgap measure. It will institutionalize oversight and prevent instances like this from happening again in the future. Corruption in projects does not only happen in roads and bridges, sabi po ni Tito Sen. It also affects farm-to-market roads, hospitals, schools. That's why this bill is important because it protects taxpayers' money and make sure projects truly serve the people. So ito mga pinagagawa mga kababayan ni Tito Sen, malamang ito yung rason kung bakit gusto siyang ikudita uli. Ninenervyos yung ilang mga senador na passive disangkot sa korupsyon dito sa flood control scam. May mga napangalanan na po mga kababayan. And sabi sa mga naririnig nating balita, more to come. May mga lumilitaw ng kwento baka daw mawala na ng quorum sa sa Senado pag nagtuloy-tuloy ang investigasyon. Yung insertion po, mga kababayan, 142 billion. Yun ang insertions. Kung saan nag-ugas kamay si kabayan, huling-huli po siya doon. Naulikam ng pumunta, mga kababayan sa Congress. Ayun. Sabi po ni Tito Sen, the IPCs will monitor not only DPWH projects but also infrastructure program ng iba pang mga agencies ng gobyerno kasama yung Department of Agriculture, Health, and DepEd. Corruption in projects hindi lang nangyayari sa mga kalsada at mga tulay, pati yung mga hospital at mga eskwelahan, farm-to-market road. Soto also welcomed the filing of a similar bill in the House of Representatives. It does not matter which chamber moves first, whether House or Senate. What's important na niya is that Congress acts fast so we can pass this into law without delay. He emphasized that the IPC is crucial to restoring public trust, safeguarding government funds, and ensuring that government projects benefits Filipinos as intended. Kaya kung may mag-attempt mga kababayan na tanggalin si Tito Sen, ang ibig sabihin niyan, may pinagtatakpan. Ayaw nilang mangyari yung mga plano ni Tito Sen kasi baka involved po sila. So tama yung analysis ni Atty. Falsis. Lalabasan niya, lalo silang masisira niya. Ang sino mang senador na boboto para iluklok si
Alan Peter Cayetano bilang Senate President will be branded na pro-corruption. Kasi yung liderato ni Tito Sen, anti-corruption. Kung tatanggalin siya dahil sa kanyang mga gustong ipatupad, no-nonsense investigation mga kababayan nitong korupsyon. Di yung gustong tumanggal sa kanya na mga senador ang pipirma po para siya ikudita, mga pro-corruption. Kasi malamang mga kurakot kasi sila. Di ba? Sangkot dito sa mga flood control projects. Kaya wag na ninyong tanggalin si Tito Sen para hindi kayo malata. Ganon yun. Sabi ni Thinking Pinay, laging nag-comment dito kahit saan. Si Thinking Pinay, yari na. Very active. Sabi ni Erwin Sario, deserve the 20th Congress Senator Soto bilang Senate President. He's not biased legislator. The decision always favor the Filipino people, country, not to the family who are swapang in the government positions. If ever there is attempting to challenge Senator, there is an attempt to challenge Senator Soto, wag masisira ang Senate institution. Wag na masisira ang Senate institution. Nakabango na, it's enough for the political interest ng taong networking puro sahod. Dapat para sa mga Pilipino naman ang ginagawa. By 2028, let us vote for PBBM candidates. Let us dump into Inidoro the corrupt politicians with strong evidences in convicted by legislator. Sabi ni Roberto Rolando Santos, nice. But question is, how people will get nominated on that commission. The system of appointment should have a procedure so that departments to be monitored have no way of paying them off. Gagawan siya na internal rules. Gano'n naman talaga. IRR. Kaya huwag kayong mag-alala. Importante tayo laging nakabantay. Sabi ni Ferdinand Concorbierta, hindi naman kailangan ng mga independent investigative commission kung gumagana mga investigative agencies tulad ng COA, Ombudsman, DOJ at iba pa. Kahit mag-create ng bagong ahensya kung yung mga tumatao doon ay kasabwat sa katiwalian o takot mag-imbestiga, wala ring kwenta. Sayang lang ang pasweldo sa kanila. Hindi naman batas ang magliligtas sa atin kundi ang mamamayan mismo at opisyales na ipapatupad ng basto at patas ang batas. Tama po sana. Kaya lang infected na lahat po dahil sa dekada ng nakasanayan na SOP. Kumalat na, talamak na yung corruption po. Naging normal na, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Bakit anya tayo umabot sa ganito? Na naging normal na lang. Kailangan na niya, tuldukan na natin to. Tapusin natin ito. Grabe na niya nangyayari sa ating gobyerno. You see? Kaya siya bumuo ng independent commission. Pati COA po kasabwat. Yung ombudsman ayaw gumalaw. Yung DOJ daw magsasagawa din ng investigasyon, pati NBI. Di okay. Pero yung COA po, maraming kasabwat. Total overhaul po. Kasi tingnan ninyo, imagine nakalusot po yung ganong mga uri ng proyekto na guni-guni, non-existent. Paano nangyari yun? Di ba? Sabi ni Christopher Coloma, bright idea yan. Tama yung proposal mo, Senator Sir. Para lahat ng ahensya ng gobyerno, pribado, magdalawang isip ang may planong magnakaw sa kabanang bayan. Yan ang pipigil sa pagnanakaw ng mga kurakot mula sa taas hanggang sa ibaba. Mali natin ang Pilipinas. Islogan pa to ni Sara, mali natin ang Pilipinas. Pero ayaw pumirmi sa Pilipinas, nandun sa kung saan-saang bansa. Umuwi lang, nag-tree planting. Sabi ni Iman Corrales Donato, sabihin na nating napakaraming nagawang kamalian ng mag-asawang ito. Pero alam na ba ninyo na hindi nila magagawang ang mga kalukuhan kung walang mga taong may kapangyarihan sa likuran nila? Bakit kumukontra sila sa pangunguna na ngayon nagbabalik na Senate President Tito Soto mula sa school bukol na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya? Alam din ba ninyo na walang ipinagkaiba ito sa inutusan silang pumatay ng tao? Isang analogy yan para mas maintindihan. So ibig sabihin may promotor o mastermind. Ika nga, ang dahilan ba talaga kaya ayaw ninyo silang gawing state witness ay dahil sa, ang sabi ninyo, ay sa pagsisinungaling o dahil takot lang talaga kayong malaman ang totoo sa mga isiniwalat ng mag-asawa tungkol sa mga kasangkot sa nasindikatong politiko at mga nasa DPWH? Hindi kasi po, hindi siya qualified. Dapat ang state witness, sabi sa qualification, least guilty.
paano maging least guilty si Diskaya na bilyon-bilyon po yung nakulimbat? Tama kayo na may mga kasabwat talaga. Ito yung kasabwat. Nireport noong September 5 ng Rappler. Sabi rito, investigating the ties of Bongo's family with Diskaya. Report ng Rappler, Jairo Boliedo. Sabi dyan, by partnering with other big firms apart from St. Gerard in 2017, first full year of the Rodrigo Duterte presidency, CLTG won over 3 billion pesos in government contracts in the Davao region. May idea na kayo. Tapos sa Davao ngayon mga kababayan, hindi maramdaman yung flood control project. Yan Santar Cebu report. Ano sabi dyan mga kababayan sa report ng Santar Cebu? O kahapon lang ito. A flood reaching waist level was reported in Matina Crossing, Davao City on Saturday kahapon ng gabi, September 13. According to residents, there was no heavy rainfall in the area at the time, but the floodwaters appeared to have come from nearby hills or bukid hanggang Iksan or Balakang waist level. Ito, motorcycle, mga kababayan sa Inano Ano sabi dyan? Lalaki na sakay ng motorsiklo, tinangay ng baha sa Davao City. Tinangay ng rumaragasang baha ang isang lalaki at kanyang motorsiklo nang matumba ito habang sinusubukang tawirin ang binabahang kalsada sa Mintal, Davao City nitong Sabado. You see? Asa na yung 51 billion ni Pulong? Yan ang latest po. Yan matindi, malakas po yung current ng floodwater, strong water current and flooding brought by intense rainfall in Mintal, Davao City have made several areas hard to pass, stranding residents and making movement dangerous. Video footage taken at the intersection fronting gasoline station, former gas ni Juan in Barangay Mintal, Davao City. Ayan Kumusta naman yung flood control ni Pulong na pinunduhan ng pork barrel? 51 billion. Kaya kailangan imbestigahan, hindi lang yung Bulacan. Ito yung report ng Rappler po. Nakipag-joint venture yung kumpanya ni Diskaya sa construction company ng pamilya ni Bongo. Based on our computation, the amount of CLTG 5 projects with St. Gerard in 2017 was much bigger compared to the total amount of projects it got in the region the year before 2016. In 2016, CLTG secured a total of 12 projects amounting to 352 million, around 400 million less compared to the contracts it bagged with the Diskaya firm. By partnering with other big firms apart from St. Gerard in 2017, the first full year of Rodrigo Duterte presidency, CLTG's amount of contracts reached over 3 billion, a total of 3,047,913,365 in Davao region. Ang laging depensa lang ni Bongo, as I have said numerous times as early as 2018, in 2021, 2024, and now, I have nothing to do with their business. Kaya sila ang dapat na tanungin ninyo at hindi ako. Lagi lang ganyan ang sinasabi niya. So kailangan talaga ang malalim na pag-imbestiga. Tama po? Hindi pwedeng hugas kamay lang. Di ba? Tulad ni Joel Villanueva pagkatapos ni Chis Escudero. Lately si Jingo Estrada. Kaya sabi dito sa latest na balita na DCRH, Diskaya's admissions make them principal players not eligible for state witness on flood control scheme, sabi po ni Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. He added that under the law niya, a state witness must not be the most guilty party. In this case, the Diskayas on admission point to direct complicity. Parang conspirator ka, parang principal ka na sa krimen ng korupsyon pagka inamin mo na yon. Ang requirement ng state witness ay una, ikaw yung dapat hindi most guilty. Parang sila yung pinakang guilty, sabi ni Ridon. He also cited reports that the Department of Justice requires the family to return money if they seek such protection. Ridon further questioned
the selectivity of the Discayas testimony, saying yung paglaki ng kanilang pera nagsimula yun hindi 2022 kundi 2016, 2017, panahon ng mga Duterte. Parang yung sinasabi na may pinipili lang silang pangalanan na kongresista at mga personalidad. Tungkol naman kay Engineer Bryce Hernandez, yung detained whistleblower, si Engineer, kapag nag-testify siya ulit sa Huwebes, hindi na siya ibabalik sa Pasay City Jail. I think mas okay ang magiging kalagayan ni Bryce Hernandez sa Senate premises kumpara sa Pasay City Jail. He confirmed that another whistleblower, JP Mendoza, who previously presented photos of stacks of cash allegedly linked to the scam, had requested to return home last Friday to be with his family. Hangad pa rin namin yung kanyang kaligtasan at ng kanyang pamilya, katulad ni Bryce Hernandez. Silang dalawa ni JP Mendoza ang nagbigay ng napakadetalyadong pagpapakita nung pagkakasabwat ng matataas na tao dito sa flood control scam. Ridon said, the House Committee on Infrastructure is likely to resume hearing next week, shifting focus from Bulacan cases to alleged overpriced rock netting projects in Benguet. Talagang overpriced yung mga rock netting scheme. Kumbaga ang presyo pang European standard pero ang brand pang China. Kita na ninyo mga kababayan. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.